Magandang araw mga kapiso, panibagong vlog na naman. So ngayon may tinda F3 ako dito. So gagamitin natin ito para sa ating mga client na gusto magpakabit sa atin ng internet connection. Wow! So nandito yung mga IP niya sa likuran. So ngayon i-config natin ito ng PPPoE setup. Kasi na gumagamit tayo ng MikroTik, kaya PPPoE ang i-config natin dito. So may tatlo pala siya na antenna. Indoor type pala ito na router, itong Tenda F3. So mag screen record lang ako mga kapiso, panoorin nyo hanggang sa matapos. So dito pala may power button siya, tapos may reset button, tapos may apat na saksakan ng LAN cable. Dito tayo kukonek sa 1 para ma-config natin ito ng PPPoE. So yun mga kapiso, nasaksak na natin sa outlet. Yan, umiilaw na ng green. So ngayon mag screen record tayo mga kapiso para may pakita ko sa inyo paano ito i-config ng PPPoE. So mag screen record tayo, tapusin nyo lang hanggang sa dulo para may makukuha kayong kunting idea. So nang gagawin natin mga kapiso, kukunik tayo sa SSID ng Tenda F3. So hanapin natin dito ang Tenda F3. So ito na yon, itong Tenda 4786FO. Connect tayo dito. So yun, pag hindi siya mag-redirect dito sa kanyang portal, ang gagawin nyo mga kapiso, punta kayo sa Google Chrome, tapos type ninyo dito yung 192.168.10.1. Ito yung default IP ng Tenda F3. Hindi pala, 0.1 pala mga kapiso yung default IP nya. Type natin dito 192.168.0.1, tapos yan. So ngayon nandito na tayo sa dashboard ng Tenda F3. So may tatlong pagpipilian dito: PPPoE, Dynamic IP, Static IP. So dito tayo sa PPPoE, tapos lagay natin dito yung username na ginawa natin sa MikroTik. So lagay ako dito ng client. Ito pala, ito yung pangalan ng nag-build sa atin ng internet. Tapos dito yung password. So lagyan natin dito ng kung anong gusto nila na pangalan. Lagyan natin private lang. Kayo na bahala kung gusto nyong lagyan ng password. Sa akin, hindi ko muna lagyan ng password. Okay lang tayo. So yun, the wireless connection has been disconnected. Kasi wala pa tayong nilagay na internet, kaya disconnect yung nakalagay dito. So nag-disconnect siya. Hanapin natin yung SSID na nilagay natin. Ito yung private. Nakikita kayo dito na private. Pindutin natin yung private. So ngayon, lagyan na natin siya ng internet. So may
nilagay ako dito na limit 5 Mbps dito sa nag-avail sa atin ng internet connection. 5 Mbps yung nilagay natin. So kukunik na tayo sa SSID ng yung pinalit natin kanina na SSID, itong private. Yan. Tapos connect tayo doon sa SSID 192.168.0.1. So yun, kung makikita nyo dito sa status, wala pa siyang internet kasi hindi pa natin nalagyan dito ng LAN cable papunta sa ating internet. So makita nyo dito sa internet connection, may account na nilagay ko dito, itong Kanto 01. Tapos nilimitan ko siya ng 5 Mbps. So ngayon, lagyan na natin ng LAN cable para dito sa WAN natin ilagay. So ngayon, subukan natin mag-speed test kung makuha ba niya yung nilimit natin na Mbps para sa kanya. So speed test tayo kung makukuha ba niya yung 5 Mbps na nilimit natin. So ayun, kuha, hindi siya lumalagpas ng 5 Mbps mga kapiso. Yan, hanggang 4.78 lang. Yung upload naman, yan, 4.85. Okay, alright. Okay na po ito mga kapiso. So yan, connected na. Tapos yung status natin dito is yan, naka PPPoE kasi naka Microtik tayo, kaya PPPoE. So hanggang dito lang mga kapiso. Kung may nakuha kayo na kunting idea, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para pag may panibago akong in-update na video, in-upload na video ay ma-update agad kayo. Maraming salamat. Thank you.